Magandang araw mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World! Ako si Ate Michelle at syempre makakasama na naman ako ngayong araw sa panibagong araw ng kwentuhan, kasiyahan at syempre ay kantahan. Ayan. Para umpisahan ang ating araw, samahan niyo na ako na awitin ng ating Kumusta, Kumusta song. Narito na, kantahin na natin ng sabay-sabay. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralala-la-la-la-la-la-la, 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 tralala-la-la-la-la-la. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralala-la-la-la-la-la-la, 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 tralala-la-la-la-la-la. Ayun! O muli, kumusta sa inyong lahat at welcome sa Wikaharian Online World. Alam nyo, may pahuhulaan ako sa inyong salita ngayon. Okay? Ang salitang ito, ang pag-uusapan natin para sa araw na ito. O tignan nyo nga ang mga titik na yan sa inyong mga screens. Nagsisimula ito sa titik D. Alam niyo ba kung ano ang salitang ito? Sige nga, isipin niyo nga kung ano pang mga titik ang bubuo sa salitang ito na pag-uusapan natin ngayong araw. Nagsisimula sa titik D. Ayan o, meron din titik P, titik O, titik G, dalawang titik G at saka titik O ulit sa dulo. Ano sa palagay nyo ang pag-uusapan natin ngayong araw base sa mga titik na inyong nakikita? Tignan nga natin kung mahuhulaan ng ating mga classmates kung ano ang salitang ito. Uy, ang galing naman. Ang bilis sumagot ni Jace. Sabi ni Jace, diptongo. Diptongo nga ba ang sagot? Tignan nga natin. Diptongo ba? Yes! Tama ka, Jace! Diptongo nga ang sagot. At kung diptongo din ang sagot nyo, syempre, tama rin kayo. At katulad ng sinabi ko kanina, ito ang ating pag-uusapan ngayong araw. Sigurado kung ilan sa inyo alam na kung ano ang mga diptongo. Kaya naman, para sa iba, ito ay pagbabalik-aral lamang. Ano nga ba ang diptongo? Sige, usapan natin ha. Ang diptongo ay pinagsamang patinig at katinig na W at Y at sila ay makikita lamang sa iisang pantig. Ulitin ni Ate Michelle ha. Pag sinabing diptongo, ito ay pinagsamang patinig. Ano ba yung mga patinig? Yung titik A, E, I, O at U at katinig na Y at W. Okay, pinagsama sila ha. Pero, masasabi lamang natin silang diptongo kung nasa isa silang pantig. Okay, pantig. O sige, ang mga halimbawa nito ay ito, yung mga pinagsamang A tsaka W or AW, pwede ring I tsaka W or EW, pwedeng O at W, O, A at tsaka Y, I, E tsaka Y, A. O tsaka Y, oy, at U tsaka Y, uy. Okay? Aw, iw, o, ay, a, oy, at uy. Ayan ang mga ating pag-uusapang diptongo ngayong araw. At alam nyo, maraming mga salita ang ginagamitan ng diptongo. Katulad na lang ng mga salitang kaway, yan, galaw, at kahoy. O tignan yung mabuti ang mga salitang ito ha. Kaway. O nakita natin yung A at saka Y sa dulo. Magkadikit sila, hindi ba? At nasa iisang pantig na dun sa pantig na Y.
Ganon din sa galaw. Nakita natin yung titik A tsaka W at nasa isang pantig sila na law. Ganon din dun sa kahoy. Yung O tsaka Y, nasa isang pantig sila na hoy. At ano nga ulit ang tawag natin sa mga ito? Diptonggo. Okay. O sige. Kayo ba, meron kayong naiisip na mga diptonggo? Sige, habang pinag-iisipan nyo yan, meron akong ipapakitang mga pangungusap sa inyo ha. At subukan nyong tukuyin kung alin ang mga salitang may diptonggo sa mga or sa pangungusap na ito. Handa na kayo? Kung handa na kayo, ayan, hello Ate Mafi. Kung handa na kayo, pumindot naman kayo sa ating mga like buttons para makita ko kung kayo ay handa ng samahan si Ate Michelle sa mga pangungusap na may diptonggo. Uy, ang galing naman. Merong binigay na mga example si Syred Villadon Frias. Sige, Syred, tignan natin kung itong mga ibinigay mo ay nasa pangungusap natin ha. Narito na ang unang pangungusap. Sabihan niyo ako sa pagbasa ha. Madaling araw pa lang ay gising na si Nono. Madaling araw pa lang ay gising na si Nono. Ano sa palagay ninyo ang salita sa pangungusap na ito na may diptonggo? Ulitin natin yung kahulugan ng diptonggo ha. Meron siyang patinig at katinig na Y at W at nasa iisang pantig lang dapat. Sige nga, hanapin nyo. Naku! Napakagaling naman. Ang bilis sumagot ng ating mga classmates. Sabi ni Denise, araw. Araw nga ba ang salitang may diptonggo sa pangungusap na ito? Tignan nga natin mabuti. Araw. Okay, nakikita akong H at W at nasa isang pantig lang. Nasa raw. Kung araw ang sagot ninyo, tama kayo. Araw nga ang salitang may diptonggo sa pangungusap na ito. Very good, classmates. Ayun. O ngayon naman, tignan naman natin ang susunod na pangungusap. Yan, basahin natin ng sabay-sabay ito ha. Pinakain niya ang mga sisiw at inahin. Pinakain niya ang mga sisiw at inahin. Aling salita ang mayroong diptonggo sa pangungusap na ito? Yan. O, basahin niyo mabuti ha. Hanapin niyo yung patinig at katinig na W or Y na magkadikit at nasa isang pantig. Alin kaya dito? Ba, ang bilis talagang sumagot ng classmates natin. Mukhang alam nyo na ang mga diptonggo. Very good. Sige, hanapin nga natin ang sagot ng iba nating classmates. Tama rin kaya sila? Ayun, may sagot na rin si R. Christian Roda at ang sabi niya ay sisiw. Sisiw nga ba? Nakikita ko yung letter I at letter W. Iw yun, hindi ba? At nasa isang pantig, nasa siw. At kung sisiw din ang sagot niyo, tama rin kayo. Sisiw nga ang salitang may diptonggo sa pangungusap na ito. Ganon din si Marites Digay, very good. Tama rin siya ng sagot na sisiw. O ngayon naman, tignan naman natin itong huling pangungusap at sabay-sabay nating basahin ha. Ito na. Gumawa si Nono ng sawsawan para sa inihaw na isda. Gumawa si Nono ng sawsawan para sa inihaw na isda. Medyo mahirap yata ito pero sigurado kung mahahanap nyo ang mga salitang may diptonggo sa pangungusap na ito. Basta tandaan nyo lang, kailangan nasa iisang pantig yung patinig at katinig na Y at W. Sige, tignan natin. Alin ba ang mayroong diptonggo sa pangungusap na ito? Gumawa si Nono ng sawsawan para sa inihaw na isda.
Ayun, pumapasok na ang sagot ng classmates natin. Sabi ni Jace, inihaw. Inihaw nga kaya? May diptonggo nga kaya sa inihaw? Sabi ni Marites Digay, sausawan. Meron din kayang diptonggo sa sausawan? Yan, magandang umaga, Jashmil De Vera. Sige nga, tignan natin kung tama ang sagot nyo, ha? Sausawan at inihaw nga ba? Okay, tama kayo, sausawan at inihaw nga. Bakit nga ba? Tignan natin, ha? Yung sausawan, doon sa unang pantig na saw, nandun yung A, W. Kaya meron siyang diptonggo. Wala doon sa sawan, ha? Kasi sa at saka wan yung mga pantig doon. Okay? Hindi magkadikit yung patinig at saka yung katinig na W. Nandun lang siya sa saw. Okay? Saw, sawan. Okay? Diptonggo yun. At yung inihaw naman, tignan natin. Inihaw. Inihaw. Yung H at W nandun sa iisang pantig na how. Inihaw. Kaya diptonggo rin siya. At kung titignan natin yung salitang gumawa, medyo nakakalito rin yun, di ba? Nasa isang pantig nga yung W tsaka A, pero hindi yung diptonggo, ha? Kasi dapat nauuna yung patinig bago yung katinig na W tsaka Y. Tandaan nyo yan, ha, para hindi kayo malito. At sana tandaan nyo rin palagi ang mga diptonggo. Malay nyo, lumabas yan sa mga modules nyo. Edi, alam nyo na kung ano ang isasagot nyo sa mga gawain sa school. Ayan, kaya tandaan nyo ito at maraming salamat sa pakikinig at pagsama kay Ate Michelle sa pagsagot ng ating mga gawain tungkol sa diptonggo. Ngayon naman, syempre gusto kong pasalamatan ng mga classmates natin na nagbahagi ng kanilang mga artwork noong nakaraan. At sino-sino ba ang mga ito? Yung gumawa ng tinola hat. Maraming salamat kina Lauren, Marie, and Banasikla, Ariana Gersel Caday, Leona Lucille Ardevera, Dixon Tyra Del Monte, Sofia Briel Hara, Zoe Gabriel Masenda, Princess Munda, Margaret Restua, R. Christian Roda, Ziki Emmanuel Romulo, Denise May San Victores, Dustin Adam San Victores, Den P. San Victores, Samantha Rain Victoria T. Simon, at kay Jay Cyric Veldad. Ayan, talaga namukha kayong mga chef dun sa inyong mga ginawang tinola hat. Very good kayo, ha? At dun sa mga nakamiss sa ating art activity, huwag kayong mag-alala. Pwede niyang balikan sa YouTube channel ng Knowledge Channel. Hanapin niyo lang yung mga episodes na na-miss ninyo para marinig niyo ulit yung mga pinag-usapan natin. At syempre, makasabay ulit kayo sa paggawa ng art activity na hindi niyo nagawa kasama kami. Okay na okay lang yon. Ayan, at ngayon, naku, kwentuhan time na. Kaya sabayan nyo na ako sa pag-awit ng ating Oras ng Kwentuhan song. Naku, excited na ako. Ibig sabihin, papalapit na tayo sa ating espesyal na sorpresa ngayong araw. Awitin muna natin ang Oras ng Kwentuhan song. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Okay, nako. Ngayon, alam nyo, bago natin pag-usapan yung ating kwento, pag-aralan muna natin yung dalawang salita na maririnig natin sa kwento, ha, para mas maintindihan ninyo yung aking babasahin. Ang unang salita ay tinatawag na balingusan. Ulitin nyo nga. Balingusan. Narinig nyo na ba yung balingusan?
Ako rin eh. Unang beses ko lang itong marinig ngayon. Pero alam niyo ba na yung balingusan ay parte ng ating ilong? Nasaan kaya ang balingusan? Ito yung balingusan, yung ating nose bridge. Okay, balingusan. Ituro nyo nga yung mga balingusan. Ayan. Alam nyo na yung balingusan. May bago tayong natutunang salita ngayong araw. Yung susunod naman ay mapanghilakbot. Ano ibig sabihin ng mapanghilakbot? Tignan nyo nga yung nararamdaman ni Ate Michelle. Mapanghilakbot. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay nakakatakot, mapanghilakbot. Ayan. Kapag natatakot kayo, pwede niyong gamitin yung salitang mapanghilakbot. Okay? Para may bago kayong salitang magagamit. Ayan ang dalawang mga salita na kailangan niyong tandaan ha. Balingusan at mapanghilakbot. Okay? Alam nyo, sa panahon ngayon, syempre, karamihan pa rin sa atin ay nasa bahay lang. Okay? Pero naalala nyo ba kung saan kayo huling pumunta at ano ang ginawa ninyo? Sige nga, i-share nyo naman kung saan ba kayo huling pumunta. Kasi syempre, yung iba sa atin, natatakot pa rin lumabas, hindi ba? Dahil meron pa ring pandemya. Pero kailan ba kayo huling lumabas? At ano ang ginawa ninyo nung kayo ay huling lumabas? Si Ate Michelle. Naging salita ang mayroong diptongo. Ayun. Si Ate Michelle kahapon, huling lumabas. Okay? Huling lumabas ako kasi nag-shoot kami ng Wika Harian. Kayo ba? Kailan kayo huling lumabas at anong ginawa ninyo? Tingnan natin. Ayun, si Miel, sabi niya, nagpunta daw siya sa SM. Ano bang ginawa niyo sa SM, Miel? Okay. Kayo ba ay namili? Kayo ba ay kumain kasama ang inyong pamilya? Alam niyo, sa ating kwento, alamin natin kung saan pumunta ang tauhan at kung ano ang ginawa niya, no? At ano ang nangyari sa kanya. Handa na ba kayong marinig ang kwento? Ang kwento natin para sa araw na ito ay mula sa Tahanan Books. Nakikita niyo pa? Ayan, mula siya sa Tahanan Books. Ito ay original na kwento sa Ingles na may pamagat na Spikies, Freckles, and Prongies. A Coronavirus Discovery Story. Ito ay isinulat sa Ingles ni Natasha Vizcara. Pero ang babasahin natin ngayon ay yung salin sa Filipino na ginawa naman ni Eugene Evasco. At ang mga guhit na makikita natin sa kwentong ito ay gawa ni Jamie Bauza. Handa na ba kayong makinig? Sige, magsimula na tayo ha. Tignan niyo yung libro habang nagbabasa si Ate Michelle. Nagsimula ito sa isang hatching! Maaring 2 o 3 pa. Kasi simula ng taong 2020 sa siyudad ng Maynila, nagpakawala ng dumadagundong na bahing ang barker ng jeepney. Bawes naman yung catch! Ang lakas ng bahing nun, hindi ba? Sumagot ng bahing ang mga kolehiyala sa jeep. Tapos, humaching din ang kaibigang katabi niya. Kumapit ang mga mikrobyo sa aling si Tita Baby. Napapasakay pa lang sa jeep. Nakikita niyo ba kung nasan si Tita Baby? Sino ba yung papasakay pa lang sa jeep? Ayan. Tignan natin kung ano mangyayari kay Tita Baby. Nagpasabog ng milyong-milyong mikrobyo ang magkakarugtong na bahing. Hindi ito mga karaniwang hatching. Nakapaloob sa mumunting rocket ng uhog ang mga virus. Walang nakakakita sa virus.
Pero tunay na nag-aalala sina Tita Baby at ang mga bumahing. Nabalitaan nilang malubhang nagkakasakit ang mga taong kinapitan ng virus at maaari nila itong ikamatay. Mabutit naka-face mask ako, sabi ni Tita Baby sa sarili. Itinaboy ng face mask niyang may disenyong kalachuchi ang ilang rocket ng uhog. Pero dumapo ang ilang malalagkit na patak sa kanyang balingusan. Nasaan nga ulit ang balingusan? Ito! Bawat patak may virus na tultulis, tuktusok at turturok na sangkatutak. Pumanatag si Tita Baby sa biyahe. Magiging mabuti kaya ang lagay niya? Magiging ligtas kaya ang barker ng jeep at ang mga kolehiyala? At ano itong pambihirang virus na mapanghilakbot? Ano sa palagay niyo? Magiging mabuti kaya ang lagay ni Tita Baby? Tignan natin ha. Maraming uri ng mga virus, pero lahat ay may iisang katangian. Malalamya silang mga virus. Hindi nila kayang mabuhay ng mag-isa. Upang mabuhay, sinasalakay nila ang selula ng iba, tulad ng atin, upang gumawa ng maraming kopya nila. At kapag sila'y nagtagumpay, nagiging siga ang mga virus. Patatamlayin nila ito, patatamlayin nila tayo at pahihinain. Kapag tayo'y nagkakasipon at nagkakatrangkaso, nangangahulugang nalusog na ng mga tusong virus ang ating ilong o bibig. Sinusunggaban ng virus ang ilan nating selula at saka sila magpapakarami. Ganun pala yun mga classmates, ano? Sa loob ng ating katawan, may natatanging selula na bantay lusob. Tila hukbo ang mga natatanging selula upang tayo'y ipagtanggol. Lumilikha sila ng mga kemikal na kung tawagin mga antibody. Ano daw ang tawag? Antibody. Sa tulong ng mga makapangyarihang mikroskopyo, upang alamin itong bagong virus, may natuklasang kamangha-mangha ang mga siyentista. May kahinaang taglay ang coronavirus. Mabilis itong mawasak sa sabong, mabula at tubig. Yun lang pala eh. Alam kaya ni Tita Baby ang kapangyarihan ng sabon at tubig? Maikakalat kaya niya ang virus sa ibang tao? Pagkatapos niyang bumaba sa Quiapo, kumapit siya sa hawakang, nahipon ng barker ng jeep. May virus na kaya ang kanyang mga kamay? Ano sa tingin niyo? Naku po! Gustong-gusto ni Tita Baby ang Quiapo. Takam na takam siyang kumain ng lumpia sa paboritong kainan. Lagi siyang nagdarasal sa simbahan ng Quiapo at pagala-gala. Patingin-tingin sa nalalabing oras. Baka man ngayong hapon ay naiiba, nag-aalala siya sa mga bahing. Pagdating niya sa restaurant, dali-dali siyang naghugas ng mga kamay. Habang 2 ulit na umawit ng maligayang bati, maligayang bati. Alam niyo yan mga classmates? Sigurado pong alam niyo yun. Sa pamamagitan nito, napuksa ang mga virus sa kanyang mga kamay. Paikot-ikot ang mga bumubulang tultulis pababa ng butas at saka tuluyang hinigop ng tubo. Paalam mga tultulis! Naku, nawala na kaya ang mga virus sa kamay ni Tita Baby? Tignan natin ha!
Ninamnam ni Tita Baby ang lumpia. Umupo siyang malayo sa ibang tao kung sakaling siya'y mapahatching. Inalis niya ang face mask kasi kakain na siya, hindi ba? Pagkatapos kumain, isinuot niyang muli ang face mask at di sinasadyang, madikit ang kanyang daliri or madikit sa kanyang daliri ang mga turturok sa kanyang ilong. Muling naghugas ng kamay si Tita Baby. Sumalangit nawa mga turturok. Nagtungo si Tita Baby sa simbahan. Magaan ang pakiramdam sa pangangalaga ng sarili at ng kapwa. Ngunit nang lumuhod siya, walang ingat niyang inalis ang face mask. Pinagdaok niya ang kanyang mga palad para manalangin. Nahawakan niya ang kanyang balingusan at naipahid ang mga tuktusok sa kanang butas ng kanyang ilong. Lumulutang din sa hangin ang mga ligaw na tuktusok. Sa bawat paghinga ni Tita Baby, sumisisid ang mga tuktusok sa kanyang ilong at doon agad silang naghasik ng lagim. Naku, ano kaya mangyayari kay Tita Baby? Tignan natin, ha? May virus na kaya ako? Pag-aalala ni Tita Baby. Nililisan niya ang simbahan at hindi na muna gumala. Hindi siya sumakay ng jeep. Naglakad siyang pauwi ng avenida. Iniwasan ng umpukan ng mga tao. Mahirap man, tigil siyang hawakan ang mukha. Dahil nag-aalala na si Tita Baby, hindi na siya sumakay ng jeep at iniwasan niya na yung mga tao. Iniwasan niya na rin hawakan yung kanyang mukha. Nang makauwi si Tita Baby sa tahanan, matagal siyang naligo gamit ang maligamgam na tubig. Pagkatapos, nagpadala siya ng email sa kanyang boss na nagsasabing sa bahay muna siya magtatrabaho ng 2 linggo sakaling nakuha niya ang virus. Maaga siyang natulog ng gabing iyon. Sa sumunod na 2 linggo, itinala ni Tita Baby sa kanyang diary ang mga nararamdaman. Alam niyo ba yung ginawa ni Tita Baby? Nag-quarantine siya, o sa Tagalog, quarantena. Ngayon, nag-quarantine si Tita Baby. Kaawa-awa si Tita Baby. Naku, tignan niyo siya. Pinilit niyang kainin ang ayudang padala ng kapatid na si Tito Boy. Sa dalas niyang maghuhugas ng mga kamay, nagsawa siyang umawit ng maligayang bati at nag-isip ng 5 bagong kanta kapalit nito. Nagpahinga rin siya ng maigi. Sa 14 na araw, nagsimulang bumuti ang lagay niya. Humupa ang kanyang lagnat. Bumuti ang namamaganyang lalamunan. At gumaan ang kanyang dibdib. Hindi pa rin siya gaanong nakakaamoy at nakakalasa, pero nakakahinga na siya ng maluwag. Nakakapagsalita na siyang mabuti. Anong nangyari kay Tita Baby? Nagkasakit siya, no? Na nakuha niya yung sakit. Pagkaraang magpagaling, 2 linggo pang natili si Tita Baby sa bahay. Dahil sa kanyang kwarentena, napigilan niyang maipasa ang virus sa ibang tao. Gusto siyang makita ni Tito Boy at ng mga pamangkin pero iginiit na lamang niyang sabay maghapunan sa pamamagitan ng Zoom. Nais niyang hagkan ng kanyang pamilya, ngunit ayaw niyang magkasakit sila dahil sa kanya. Lumikha ng mga antibody ang mga white blood cell ni Tita Baby na tumulong sa pagdaig ng mga sutil na mga tuktusok. Kapag muling masagap ni Tita Baby ang virus, makatutulong ang mga antibody na protektahan siya.
Nang matapos ang quarantena ni Tita Baby, ninais niyang lumabas at gumala. At dahil alam niyang wala pang bakuna, kailangan niyang mag-ingat para sa kalusugan ng iba. Nakahahawa pa kaya siya? Hindi niya alam. Kaya wala munang paggagala. Mga paglabas munang kailangan. Medyo mahina pa si Tita Baby pero malakas na para maglakad. Isinuot niya ang kanyang face mask. Nagsilid ng hand sanitizer sa bag at umalis ng tinitirhang gusali. Habang nakaabang sa bangketa, siya'y kumurap. Kakaiba ang Maynila. Ibang-iba na ang buong mundo. Nagsimula siyang maglakad. Lagi nang iniisip ang hanging nilalanghap. Malalampasan natin ito, naisip niya. Kailangan nating alagaan ang isa't isa sa mga natatanging bagong paraan. Nagbago ang daigdig dahil sa COVID-19. Ligtas at epektibong bakuna ang maaring lumutas sa problema tulad ng pagsugpo sa polio at sa mga nagdaang pandemya. Pagkaraan ng 1, 2 o 3 ineksyon, lilikha ang bakuna ng mga antibody na magbibigay proteksyon laban sa virus. Sa pamamagitan ng bakuna, mapapaunlad ang imunidad natin sa COVID-19 nang hindi muna nagkakasakit. Sa tamang panahon, mayayakap muli ni Tita Baby ang kanyang mga pamangkin. Makakapaghuntahan, makakapagbiruan, at makakapagsalo-salo ang magkaibigan at ang mag-anak. Gaya ng dati at kaya ng dapat laging mangyari. At dyan, nagtatapos ang kwentong Spiky, Sprinkles, and Prongies or Tultulis, Turturok at Tuktusok sa Filipino. Ito ay isinulat ni Natasha Vizcarra, salin sa Filipino ni Eugene Vasco, iginuhit ni Jamie Bausa at inilithala ng Tahanan Books. Ayan, mga classmates, nakinig ba kayo ng mabuti sa ating kwento? Sige, titignan ni Ate Michelle kung kayo ay nakinig ng mabuti. Ayan, meron akong mga tanong at isulat nyo lang or i-type nyo sa ating chat box ang inyong sagot ang unang tanong, tungkol saan nga ba ang kwento? Base dun sa mga binasa ni Ate Michelle, tungkol saan ang kwento? Sabi ni Art Christian, ang ganda naman ng kwento. Oo nga, di ba Art Christian? Marami ka bang natutunan sa kwento natin? Yan. Tungkol saan ba yung kwentong binasa ni Ate Michelle? Tungkol sa... Ayun, tama. Tungkol sa COVID-19. Naalala niyo ba kung ano yung pangalan ng nagkasakit ng COVID-19 sa kwento? Anong kanyang pangalan? Siya si? Anong pangalan na nagkasakit? Wow, very good ang classmates natin. Nakikinig ng mabuti. Si Tita Baby. Si Tita Baby bang sagot nyo? Naalala nyo? Very good kayo. Si Tita Baby nga yung nagkasakit. Ano ang ginawa ni Tita Baby para hindi niya maipasa ang sakit sa iba? Anong ginawa niya? Nagtanggal ba siya ng face mask? Hindi ba siya naghugas ng kamay? Ano bang ginawa niya para hindi niya maipasa sa iba yung kanyang sakit? Ayun! Diba? Naghugas siya ng kamay, lagi siya nagsusuot ng face mask, at siya ay nanatili sa bahay. Nag-quarantine siya, nag-quarantena siya. Diba? Para hindi niya maipasa sa iba yung COVID-19 na kanyang nakuha. Mahusay kayo mga classmates dahil nakikinig kayo ng mabuti. At sana lagi yung tatandaan yung mga natutuhan natin sa kwentong ito.
Okay? Lalo na kasi sa panahon ngayon, kasi nasa paligid pa rin ang sakit. Kaya lagi tayong sumunod sa mga health protocols. Kahit na pwede nang lumabas, siguraduhin tayo ay ligtas. Okay? Siguraduhin lagi tayo naghugas ng kamay, o kaya nag-alcohol, o kaya hand sanitizer. At pagdating ng bahay, tularan nyo si Tita Baby. Naliligo ka agad, okay? Naghihilamos para lahat ng mga kumapit na mga mikrobyo at virus sa ating katawan ay mawala. At tayo ay maligtas sa sakit. Ayan, at syempre, gusto nating pasalamatan ng Tahanan Books sa pagpapahiram ng kwentong ito. Ayan, syempre gusto ko rin pasalamatan ang sumulat ng kwento, ang ating author sa pagpapahiram ng kwentong ito. Naalala niyo ba ang pangalan ng sumulat ng kwento? Sige nga, nagsimula sa titik N ang pangalan niya. Anong pangalan ng sumulat ng ating kwento? N, tapos V naman yung kanyang apelyido. Naalala daw ni R. Christian Roda. Sige, R. Christian Roda, ano ang pangalan ng sumulat ng kwento? Tama! Si Miss Natasha Vizcara. Siya ang sumulat ng ating kwento at alam nyo, siya ay makakasama natin ngayong araw, hindi ba? Siya ang tinutukoy kong sorpresa sa inyo ngayong araw. Sige, papakilala ko na sa inyo si Miss Natasha Vizcara. Pwede rin natin siyang tawaging si Miss Nats. Si Miss Nats ay nagsimula bilang journalist. Nakapagsulat siya para sa Philippine Daily Inquirer, Sunday Inquirer Magazine, at sa Philippine Graphic Magazine. Isa rin siyang science writer, editor, at syempre, manunulat ng mga kwentong pambata. Alam niyo ba, ilan sa mga natanggap niyang mga parangal ay ang Don Carlos Palanca Award at Salanga Writers Prize. Naku, excited ako ipakilala sa inyong ating premyadong manunulat na guest ngayong araw. Narito na siya, samahan niyo akong i-welcome siya. Magandang araw, Miss Nats! At welcome po to Kaharian Online World! Magandang umaga, Michelle, at magandang umaga rin mga classmates. Ayun! Naku, maraming salamat po sa pagsama sa amin. Alam niyo po, inimbitahan namin kayo kasi hindi po ba noong nakaraang buwan, pinagdiwang po natin yung buwan ng panitikan. Pero extended po yun dito sa Wikaharian Online World hanggang ngayong buwan ng Mayo. At meron lang po kaming ilang mga gustong itanong sa inyo. Una po, gusto po naming malaman, kailan po ba kayo nagsimulang magsulat ng kwento? Naalala ko at nakita ko pa lang sa aking baul. Nag-drawing na ako ng comics nung grade 1 and 2 pa lang ako. So, pero hindi ko alam kung hindi sila buong kwento, pero mga scene. Merong isa, kunwari, nagkasakit ako, tapos yung kaibigan ko, dinalaw ako. Pero yung naalala kong buong kwentong naisulat ko, noong nung high school na ako, mga fourth year, tapos ito din ang unang buong kwento na i-publish sa aming high school newsletter. Wow! Wow, Miss Nats! Grabe sa murang edad, sabi niyo grade 1, grade 2, talagang nagsisimula na po kayo kahit hindi pa talaga siya buong kwento. Talagang naisusulat niyo na po yung mga siguro nangyari sa araw ninyo. Pwede siguro po yun, parang mga snippets ng inyong daily life. Ayun. So classmates, pwede nyo rin gawin yun. Gayahin nyo yung ginagawa ni Miss Nats. Ayan. Miss Nats, ano po ba sa palagay nyo ang unique sa panitikang Filipino? Alam mo, nung bata pa ako, so 51 na ako. So, talaga po? So, nung mga
70s or 80s, wala gaanong panitikang Pilipino sa mga batang katulad ko. Ang binabasa lang namin, halos puro mga kwento ng galing ng US, or syempre meron kami novel, Test 5. Pero syempre iniisip mo, pero saan na yung mga kwento namin? Bakit kami walang nababasang tungkol sa amin? So palagi ko ang super duper galing na meron na tayo ngayong mga kwentong atin, nakikita ng mga bata ang sarili nila sa mga kwento. Tapos nakikita nila ang yung mga kung anong mahalaga sa atin bilang Pilipino. Kasi syempre kung babasahin mo kwento ng isang taga-ibang bansa, baka hindi katulad ng mga kung anong mahalaga sa atin o yung mga ugali natin. So I think yun yung pinakamahalagang katangian ng panitikang Pilipino. Lalo na para sa mga bata. Para sa mga bata. Kasi mas nakaka-relate po tayo. Ayun. Sa palagay niyo po ba, mahalaga po na itong mga classmates po natin, mabasa po nila itong mga panitikang Filipino? Oo, kasi nung bata ako, tapos nababasa ko hindi Pinoy, hindi ko alam kung kasama ako sa mundo na yon. Kung kunwari, tungkol ba sa hero, ako din ba ay hero? Yung hero sa libro, blonde ang hair. Iba ang kulay. Oo. So kung nakikita mo talaga na kamukhang kamukha mo ang hero sa isang kwento, maaring magkaroon ka ng qualities nung paborito mong mga characters. Tapos, syempre, mas masaya. Tapos, kasama mo mga kaibigan mo, ina-act out ninyo yung mga kwento, mas nakaka-relate. Correct. At saka parang mas na-empower po tayo na kahit pala may kapareho pala ako na ganito ang kulay ng buhok, kulay ng balat, at kaya ko rin gawin yung kanyang mga nagagawa. Yes. Ayun po. Ano pong masasabi niyo naman po ngayon sa mga nanonood na nagsisimula pa lang pong magbasa at magsulat? So, mga 7 years old? Yes po, mga 7 to 9, 10. Alam mo, nung ganung edad ako, ang ginagawa ko, yung mga paborito ko, inuulit-ulit kong basahin. Okay. So, kung may paborito kayong kwento, wag yung isang beses lang, yung talagang minsan, ikaw lang mag-isa, basahin mo. Tapos, maganda rin, basahin mong read it out loud para makapag-practice ka ng basa. At syempre, kung type nyo ring magsulat, minsan, nung maliit ako, ginagaya ko yung nakikita ko sa paborito kong mga libro. Tapos, dun ako natutong mag-drawing na rin at mag-isip ng ano ba talaga ang magandang kwento. So pwede po nilang gayahin yung mga favorite nilang characters. Yes. Sa pagdodrawing. Ayun. Tandaan yung mga classmates pag may gusto kayong basahin, ulit-ulitin nyo lang. At kung hindi pa naman kayo ganun kagaling magbasa, magpabasa kayo sa inyong mga magulang, no? At sa ating mga magulang, huwag po kayong magsawa na basahan yung mga anak kahit na paulit-ulit. Tama mo ba, Miss Nats? Ayun. Naku, maraming salamat po, Miss Nats, sa paghihikayat po sa ating mga classmates na magbasa, magsulat, syempre tangkilikin ng panitikang Filipino. At syempre, maraming salamat po ulit sa pagsama sa amin ngayong araw. Salamat po! Thank you! Bye-bye! Uulitin, pala! Thank you! Bye!
Ayan, mga classmates, ang dami nating natutuhan, ano? Simula doon sa kwento ni Miss Nats, pati doon sa kanyang mga karanasan bilang manunulat at nalaman natin, no? Grade 1 pa lang si Miss Nats or grade 2, gumagawa na siya ng mga kwento. Pwede nyo rin yung gawin. Kahit mag-drawing lang kayo ng mga ginawa nyo sa isang buong araw para rin kayo nagsusulat ng kwento. Okay ba yon? At dahil pinag-uusapan natin ang COVID-19 at para lagi tayong mapaalalahanan ano, kung gaano kadelikado ang virus na ito at paalalahanan na gawing protektado ang ating sarili, gagawa tayo ng ating wikaharian tuktusok. Ano kaya itsura ng wikaharian tuktusok? Ganito! Ayan, nakikita nyo ba ang ating wikaharian tuktusok? Madaling-madali lang to ha. At sana pag nakikita nyo to, lagi nyo maaalala na protektahan ang inyong sarili mula sa coronavirus. At ano nga yung natutunan natin sa kwento? Magugas ng kamay, magsuot ng face mask, at mag-quarantine kung kayo ay may nararamdaman. Kaya naman, samahan nyo na si Ating Michelle sa paggawa ng ating wikaharian tuktusok. Kailangan din natin ng gunting at syempre pandikit. Okay? Yan. Sige, simulan na natin ang paggawa ng ating tuktusok. Una, kukunin ko muna yung kulay kahel na papel at gugupit ako ng hugis bilog. Yan. Pwedeng iguhit nyo muna, no? Kumuha kayo ng bilog na bagay, i-trace niyo bago nyo gupitin. Pero kung kaya nyo nang gumupit nang hindi nag-trace ng bilog, pwede nyo rin na gawin. Gugupit ako ng bilog. Okay lang kahit hindi perfect, ha? Good. Yan, magawa na ako ng bilog. Ngayon naman, kumpara natin dun sa tuktusok na ginawa ni Ate Michelle. Ano yung hugis na susunod natin gugupitin? Mga hugis, tatsulok. So, gamit ng kulay pulang papel, gugupit tayo ng mga maliliit na tatsulok. Ayan. At meron akong ituturo sa inyo para mas mabilis kayong makagupit ng tatsulok. Tutupiin ko ang papel ko ng maraming beses. Ayan. Pagkatapos, saka ako gugupit ng tatsulok. Para marami na agad yung nagupit na hugis. Ulitin ko para mas marami pa akong magawang tatsulok. Ayan. At isa na lang. Mga 12 piraso siguro ang kailangan natin. Ayan. Okay, so meron na akong mga maliliit na tatsulok dito. Ngayon naman, ididikit na natin siya. Unahin natin yung paligid ng ating bilog. Ayan. So, lalagyan ko muna ng glue para mas madaling magdikit mamaya. Tapos, ididikit natin sa dulo yung mga tatsulok. Okay. Tapos natin. Ididikit sa table.
Ayun. So ngayon, sa gitna, lalagyan din natin ng mga tatsulok. Ayan. Tapos na ang aking wikaharian tuktusok. Okay ba yun, classmates? Sana natuto at natuwa kayo sa pagsasama natin ngayong araw. Pinag-usapan natin ang mga diptonggo. Nalaman natin ang kwentong Tultulis, Turturok at Tuktusok na mula sa Tahanan Books at nakasama natin at nakilala natin ang sumulat nito na si Miss Natasha Vizcara. At syempre, nakagawa tayo ng ating bagong art activity na Wikaharian Tuktusok. At syempre, bago tayo tuluyang magpaalam, samahan nyo na akong awitin ng ating abutin song. Narito na! Bangon, lakad, takbo, tanawin ang pangarap, tangkin ang tagumpay. Bangon, lakad, takbo, abutin mo bata, ngiti, sigaw, talon, kaya mong magtagumpay. Ngiti, sigaw, talon, kaya mong magtagumpay. Abutin mo bata, ano man ang gusto, sa galing at talino. Magtitiwala, makakamit ang pangarap. Marami mang hadlang, tuloy lang ang laban, hindi susuko. Abutin mo bata. Maraming salamat mga classmates at magkita-kita ulit tayo sa susunod. Paalam!